Ang lagim sa palaisdaang hito. 20 babay 10 lalaki naglaho sa isang palaisdaan. Isipin ang isang payapang baryo na tinatawag na barangay Dalampasigan ng Hito na naging isang bangungot sa isang iglap ng ang palaisdaan ng Hito na dating pinakukunan ng kabuhayan ng nga residente ay nagbunyag nga isang madilim na lihim. Dosa-dosa nang nga kalanseng nga tao ang dahan-dahang lumutang sa ibabaw nga tubig. Nang bilangin, natuklasang 20 rito ay babae at 10 ay lalaki, na lahat ay nauna ng iniulat na nawawala. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng nakapangingilabot na palaisdaang ito? Sa gabing iyon, ang katotohanang nakdulot ng kilabot sa buong baryo ay nabunyak. Kung sakaling mapatpat ka sa barangay Dalampasigan ang Hito sa bayan ang San Roque, lalawigan ang Pampanga, ang unang impresyon mo marahil ay ang payapang agos ang ilog Pampanga. Dahan-dahan itong dumadaloy, paminsan-minsan ay nakakaroon ang ngaalon kapag may dumadang bangkang pangisda na puno ang Hito. Sa tabi ang Pampang, may mga bahay kubo na nakataas ang sahig, nakahanay na para mga sundalo. Ang ngayerong bubong ay kumikinang sa sikat nga araw sa hapon. Sa likod ang bahay, may mga hanay ang puno ang niyok at mangga, na nagbibigay ing lilim at ing pamilyar na amoy ing kabukiran. Ang taga Dalampasigan ang Hito ay namuhay na nakatali sa ilok mula pa nung isilang sila. Sanay ang nga bata na maligo, lumanggoy o matutong sumagwan sa agos na minsan ay malakas. Sa umaga, ang kanilang matawanan habang nakahabulan sa Pampang ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid, puno nga kasiglahan. Sa gabi naman, ang kalalakihan ay nagtitipon sa isang sari-sari store, humihigop nga mainit na kapeng barako o umiinom nga murang lambanok habang nakukuwentuhan tungkol sa kanilang huli, sa presyong patukang isda o sa politika sa barangay. Tila mabagal ang takbo ng buhay dito kasabay ng agos ang ilog. Ang diwang bayanihan ay nananatiling matatak. Kung may kasalan, buong baryo ang tutulong. Kung may lamay, darak sa ang mga kapitbahay para tumulong sa pag-ayos eng padasal. Naniniwala ang nga tao na sa isang payapang lugar na tulad nito, hindi mangyayari ang isang malagim na krimen. Ang pakiramdam ang kaligtasan ay malalim na nakaugat, kaya't walang sinuman ang nag-akala na may isang masamang bagyo na paparating upang sirain ang kapayapaan ng kanilang baryo. Ngunit pagsapit na kalagitnaan ng taong 2022, nagsimulang umugong ang bulong-bulungan. Noong una, sismis lang ito sa mga inuman, mga kwentong hindi pinapansin. Ngunit sa paglipas ang panahon, ang sismis ay naging isang konkretong pangamba. May mga taong nawawala. Ang unang biktima ay si Mang Cardo, isang lalaking mahigit 50 anyos na kilala ang lahat dahil sa kanyang hilig sa pag-inom hanggang sa malasing. Noong gabing iyon, nakpaalam siya sa kanyang asawa na pupunta sa tindahan sa dulo ang baryo. Sabi niya ay 2 o 3 tagay lang at uwirin. Ngunit hanggang sa mag-umaga, hindi siya bumalik. Nag-alalang nahintay ang kanyang asawa at mga anak. Hinanap nila siya sa mga bahay ng kamag-anak, sa bukit at maging sa Pampang ang ilok, ngunit walang bakas. Tila nilamon siyang lupa, sabi ang ilang residente. Baka tumakas sa utang o naligaw dahil sa kalasingan. Ang pulis na nagpapatrolya sa lugar ay itinalalang ito. Iniisip na isa lamang itong karaniwang ugali ng isang lasenggo na nawawala ng hindi nagsasabi. Ngunit lumipas ang araw, ang linggo, at hindi na kailanman bumalik si Mang Cardo. Hindi pa man napapawi ang takot. Kinabukasan ay kumalat ang balita ang pagkawala ni Aling Nena, isang biyudang nasa katanghaliang gulang na mag-isang naninirahan sa isang maliit na bahay na kahoy malapit sa daungan. Si Aling Nena ay isang masipak na babae. Araw-araw siyang pumupunta sa palengke upang magbenta ng gulay mula sa kanyang bakuran. Isang umaga, sinubukan siyang tawagan ang kanyang anak na nagtatrabaho sa Maynila, ngunit walang sumasagot. Pinakiusapan niya ang isang kapitbahay na silipin ang kanyang ina. Natakpuang nakakandado ang bahay mula sa loob. Walang senyales ang pagnanakaw, walang nawawalang gamit. Nang puwersahang buksan ang pinto, maayos ang lahat ng gamit. Tanging ang may-aring bahay ang nawawala ng walang bakas. Ang balitang ito ay nagdulot ng kilabot sa mga residente. Nagbulungan sila kung paanong posibleng mawala ang isang tao mula sa sarili niyang bahay. Ngunit tulad ng dati, kinain panahon ang kanilang pagkabigla.
Bumalik ang gataw sa kanilang gabukit at palaisdaan. Ang kwento ni na Aling Nena at Mang Cardo ay dahan-dahang nalibing sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit hindi ganun ang tadhana. Ilang linggo ang lumipas, isa pang lalaki, na kilala ring lasenggo, ang nawala matapos umuwi mula sa inuman. Sinundan ito nga isang matandang biyuda sa kabilang baryo. Sa tuwing may insidente, nakakagulo ang residente sa loop nga 2 o 3 araw, pagkatapos ay babalik sa normal ang buhay. Hanggang sa pagtatapos ng 2022, ang bilang M nga nawawala ay umabot na sa mahigit 10. Nagsimulang matakot ang residente. Sabi ang ilan, gawa ito M nga ang kanto sa ilok. Ang iba naman ay naginala na may isang sindikato nga kidnapping. Ngunit ang sigurado, ang pakiramdam ang kaligtasan na dati sa ganasa dalampasigan ang hito ay basak na. Hindi na nangahas ang nga tao na lumabas ang bahay sa gabi. Ang nga biyuda ay magang nakukulong sa kanilang nga tahanan. At sa mga tindahan ang lahat ng usapan ay bumabalik sa isang tanong, sino ang kumukuha sa kanila? Ang Ilok Pampanga ay patuloy na dumadaloy ng payapa. Ngunit sa likod ng tahimikan nito, may isang madilim na anino na walang sinuman ang nakaunawa. Ang gabi sa barangay, dalampasigan ng hito ay karaniwang tahimik, tanging ang huni nga kuliglik ang maririnig, na sinasabayan paminsan-minsan ang tunog ng tubig kapag may isdang tumatalon. Ang ilaw mula sa amga gasera sa amga bahay kubo ay kumikislap, nagdaragdag sa payapang kapaligiran. Ngunit sa kalagitnaan ng Hulyo 2022, ang kapayapaang iyon ay biglang winasak. Si Mang Cardo, isang lalaking mahigit 10 anyos, ay hindi na bumalik matapos magpalam sa kanyang asawa na inom sa tindahan. Lasing gro na siya. Halos gabi-gabi siyang lasing hanggang sa hindi na makalakat ng tuwid. Noong gabing iyon, sinabi niya sa asawa, saglit lang, inay, 2 tagay lang at babalik ako. Ngunit kinaumagahan, walang laman ang kanyang higaan sa sala. Walang marinig na tunog ang kanyang ubo na naging palatandaan na niya. Tumulong ang nga kapitbahay sa paghahanap. Inamin nga may-ari, ang tindahan, na uminom doon si Mang Cardo ang ilang, tagay bago umalis, napasuray-suray at kumakanta. Pagkatapos noon, wala nang nakakita sa kanya. Dumating ang pulis para itala ang insidente ngunit walang gaanong nagawa. Baka nalasing at nahulog sa ilok, sabi ang isang opisyal. Ngunit alam ang kanyang asawa na kahit gaano kalasing ang kanyang asawa, hindi ito nawawala ng higit sa 2 gabi. Lumipas ang nga araw, hindi siya bumalik. 1 buwan ang lumipas, si Aling Nena naman. Isang biyudang nasa katanghaliang gulang na mag-isa ang nawala. Ang kanyang bahay ay mahigpit na nakakandado mula sa loop. Tumawag ang kanyang anak mula Maynila ngunit walang sumasagot. Nakripot ang kapitbahay sa pulisya at tinulungan silang sirain ang pinto. Sa loop, maayos ang lahat. Maulam pa sa kaldero mula sa hapunan nung nakaraang gabi. Ang tsinelas ni Aling Nena ay nasa tabi ang pinto ngunit wala siya. Tila lumabas siya sa isang mahiwagang pinto. Nagtaka ang pulis, itinala lang ang ulat at pinayuhan ang residente na mag-ingat. Naging usap-usapan ito sa loop nga ilang araw. Ngunit tulad nga dati, kailangang magpatuloy ang buhay nga magsasaka at mangingisda. Kaya't unti-unting humupa ang kaguluhan, ngunit nagsimula nang kumapit ang anino eng pangamba sa puso eng residente. Oktubre 2022, may bagong pangalan na naidagdag sa listahan ang nawawala si Mang Celso. Kilala siyang mahilig magsugal sa tindahan kung saan nagtitipon din ang lasenggo. Naala ang kanyang anak na si Rico na noong gabing iyon. Nag-awe ang kanyang ama at isang siga na nangangalang Tasyo Peklat na kinatatakutan sa baryo dahil sa mahabang pilat sa piskin. Inakusahan ni Mang Celso si Tasyo na nandadaya sa sugal. Sumagot si Tasyong isang banta, kung hindi ka magbabayad ng utang mo, wag mo akong sisisihin. 3 araw matapos ang insidente, nawala si Mang Celso. Tanging ang kanyang sombrerong sawali ang natagpuang lumulutang sa daungan, nagdagdag sa misteryo. Wala pang 2 linggo, si Aling Sion, isang biyudang karaniwang nagbebentang gulay sa palengke, ay hindi na bumalik matapos umalis ang madaling araw. Natagpuan ang kanyang bayong sa gilid ng daan. Narun pa ang gulay. Ngunit si Aling Sion ay hindi na muling nagpakita. Enero 2023, si Lolo Pilo, isang bangkero, ang nawala. Noong gabing iyon, nakita siyang lasing na lasing sa daungan. Kinaumagahan, ang kanyang maliit na bangka ay nakatali pa rin.
at ang kanyang sagwan ay nakabaon sa putik, ngunit wala siya. Pagkatapos nun, marami pang nawala. Si Udo, isang lasenggo na huling nakitang natutulog sa tindahan at hindi na nagising doon. Si Lola Remedios, isang matandang biyuda na nakatira sa tabiing bukit at hindi na nagpakita sa simbahan kung saan siya laging nagsisimba tuwing umaga. At si Kulas, isang lasenggo na tumatanggap ng trabaho sa bukid, ay hindi na bumalik mula sa inuman. Sa kabuuan, 12 taon hanggang Marso 2023. Nagsimulang lumitaw ang isang pattern. Ang biktima ay alinmansam nga lalaking lulong sa lambanok o mga biyudang nabubuhay mag-isa. Tila pinipili sila ng maingat. Nagsimulang hindi mapakali ang mga residente. Naging malungkot ang gabi sa dalampasigan ng Hito. Ang dating masiglang tindahan ay naging tahimik. Pinili ang mga biyuda na ikulong ang kanilang sarili sa bahay bago dumilim. Pinakbawalan ang nga bata na maglaro sa daungan ng matagal. Nagbulungan ang natao na gawa ito nga ang kanto o may isang masamang tao na nagmamanman sa kanila. Sa gitna ng pagdududa, may isang taong mas hindi mapakali kaysa sa iba. Si Police Lieutenant Marco Reyes, isang batang pulis na kararating lang sa himpilan ng San Roque, Pampanga, sa tuwing maririnig niyang may nawawalang lasenggo. Lumulutang sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang ama. Ang kanyang ama, na nasa ibang baryo ay lulong din sa alak. Dahil sa takot na iyon, nanumpa si Marco sa kanyang sarili. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat nito bago pa man dumating ang pagkakataon ng kanyang ama. Lumipas ang panahon, ngunit bawat buwan ay laging may bagong pangalan na nawawala. Ang barangay Dalampasigan ng Hito, na dating kilala bilang Baryo ng Hito, ay nakilala ngayon sa isang bagong nakapangingilabot na bansak, ang baryo ng nawawala. Ang listahan ng nawawala sa barangay Dalampasigan ng Hito ay patuloy na humahaba sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ni Mang Cardo, ang unang lasenggo, sumunod si Aling Nena, ang biyudang nawala mula sa kanyang bahay na kahoy. Si Mang Celso, na mahilig magsugal at uminom. Si Aling Sion, ang nagtitinda ng gulay na hindi na bumalik mula sa palengke. Si Lolo Pilo, ang bangkerong nawala sa daungan. Si Udo, na natulog sa tindahan at hindi na nagising doon. Si Lola Remedios, ang matandang biyudang hindi na nagpakita sa simbahan, hanggang kay Kulas, na hindi na bumalik mula sa inuman. Sa kabuuan, 12 hanggang Marso. Noong una, inakala ang nga residente na nakataon lang. Sabi nga ilan, tumakas ang nga biktima sa utang. Ang iba ay bumulong na baka kinuha sila nga ang kanto sa ilok. Ngunit habang dumarami ang biktima at lumili na ang pattern, unti-unting pinalitan ang takot ang kanilang pagwawalang bahala. Naging tahimik ang gabi sa baryo. Hindi na naglalaro ang nga bata sa daungan pagkatapos lumubog ang araw. Pinili ang nga biyuda na matulog sa bahay ang nga kamag-anak dahil hindi na sila ligtas. Maging ang nga natitirang lasenggo ay hindi na nangahas na tumambay sa tindahan. Nagsimulang pag-usapan mga tao ang tungkol dito sa seryosong tono, sa tindahan man, sa palengke, o maging sa simbahan pagkatapos ng misa. Isang bulungan ang maririnig. Bakit puro lasenggo at biyuda ang nawawala? Tingnan ninyo, sabi ang isang matandang lalaki sa tindahan. Sina Cardo, Celso, Pilo, Udo, Kulas lahat sila lasenggo. At sina Nena, Sion, Remedios lahat sila biyuda, dagdag ni isa pa. Baka nakataon lang, sabi ang isang binata na umiling. Impossible. Kung gawa itong ang kanto, dapat ay kahit sino na lang ang kukunin. Pero dito, ang nga nawawala ay ang nga pinakamahinang tao. Ang masalitang iyon ay kumalat at naging seryosong paksa ang usapan. Naging mas malinaw ang pattern. Ang nga biktima ay hindi karaniwang tao, kundi mga taong tinitingnan ang lipunan bilang balewala. Ang nga lasenggo ay tinitingnan bilang kahihiyan ng kanilang pamilya, madalas na kinukutya at pinababayaan. Ang nga biyuda naman ay madalas na nagiging paksa ng sismis. Dahil sa social stigma na ito, ang kanilang pagkawala ay hindi agad nabigyan ng seryosong pansin. Walang malakas na pressure mula sa komunidad at iyon ang nagbigay daan sa salarin na malayang kumilos. Pumipili ang mga biktima ng walang takot na may maghahanap sa kanila ng seryoso. Ngunit hindi lahat ng biktima ay nawala ng walang anumang bakas. May mga maliliit na pahiwatik na nakdulot ng kilabot. Ang sombrerong sawali ni Mang Celso ay natagpuang lumulutang sa pampang na tila nahulok ng nagmamadali.
Ang bayong na puno ang gulay ni Aling Sion ay natagpuang nakatiwangwang sa daan. Ang maliit na bangka ni Lolo Pilo ay nakatali pa rin sa daungan. Ang sakwan ay nasa putik, ngunit ang may-ari ay hindi na bumalik. Ang lumang tsinelas ni Lola Remedios ay naiwan sa kanyang balkon. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at ang gasera ay may ilaw pa nang dumating ang kapitbahay. Ang detalyeng ito ay lalong nakpakumbinsi sa mga tao na may isang bagay na mas madilim pa kaysa sa masamang kapalaran. Para kay Police Lieutenant Marco Reyes, isang batang pulis sa himpilan ng San Roque, hindi na ito chismis lamang. Matagal siyang nakaupo sa isang sulok na tindahan, nakikinig sa usapan ng residente, isinusulat ang mga pangalan at ugali ng mga biktima sa isang maliit na kwaderno. Pahina-pahina ang napuno. Cardo Lasengo, Nena, biyudang mag-isa. Celso, Lasengo at Sugorol. Sion, biyuda. Pilo, Lasengo. Udo, Lasengo. Remedios, matandang biyuda. Kulas, Lasengo. Nagsimulang mabuo ang isang pulang linya. Ang nga biktima ay hindi pinili ng basta-basta, kundi sila ang nga nasalaylayan ang lipunan, ang grupong pinakamadaling kalimutan. Sa tuwing isinusulat niya ang isang pangalan, parang sumisikip ang dibdib ni Marco. Ang sarili niyang ama, na nasa ibang baryo, ay Lasengo rin. Madali siyang maging biktima sa ganitong pattern kung nakatira siya sa dalampasigan ng hito. Ang arawang iyon ay bumabagabak sa kanya gabi-gabi. Kung isang araw, bigla na lang mawala si Itay. Sino ang mag-aalala? Naisip niya. Ang takot na iyon ang lalong nakpakumbinsi sa kanya na may isang salarin sa likod ng lahat. Sa wakas, tinipon ni Marco ang kanyang lakas inglup at ipinakita ang kanyang matala sa kanyang hepe, si Police Captain Arturo Vargas. Sa simpleng opisina ng himpilan ng San Roque, iniabot niya ang maliit na kwaderno na nanginginig ang kamay. Binuklat ni Vargas ang bawat pahina, binabasa ang pangalan, edad, ugali, at kung saan huling nakita ang biktima. Matagal siyang nanahimik, tinitingnan ang simpleng tala na punong kahulugan. Kung totoo ito, sabi ni Vargas sa isang mahinahong boses, nakikipagarap tayo sa isang taong sinasadyang pumili ang kanyang nabiktima. Alam niya kung sino ang mawawala na hindi hahanapin ng seryoso. Pinipili niya ang taong hindi gaanong pinapansin. Tumango si Marco, pinipigil ang hininga. At ibig sabihin niyan, magpapatuloy siya, Kapitan, hanggat walang pumipigil sa kanya. Nakatinginan silang dalawa. Napagtanto na ang kanilang kinakaharap ay hindi lamang masamang kapalaran, hindi gawa ang angkanto tulad ng pinaniniwalaan ng residente, kundi isang tunay na tao. Isang taong may laman at tugo na nagtatago sa dilim ng baryo. At siya ay pumipiling kanyang mabiktima ng may malamig na dugo, isa-isa, nang walang sinumang tunay na nagpapahalaga sa kanilang pakawala. Sa unang pagkakataon, ang pattern ay naging malinaw na nakakatakot. At mula sa puntong iyon, nagsimula ang isang mahaba at formal na investigasyon. Mula nang matanggap ang maliit na kwaderno mula kay Police Lieutenant Marco noong huling bahagi ng Marso 2023, hindi na makatulok ng mahimbing si Police Captain Arturo Vargas. Ang kanyang gabi sa himpilan San Roque ay ginugol sa pagtitik sa isang malaking mapa ng bayan na nakalatak sa kanyang mesa. Dahil sa malabong ilaw ang fluorescent, mas mukha siyang pagod. At ang amoy ang matapang na kape ang kanyang kasama sa bawat sandali ang pag-isip. Minarkahan niya ang bahay, tindahan, at palengke kung saan huling nakita ang nabiktima. Gamit ang may kulay na pin, pinagiwalay niya ang grupong Lasengo pula at nga biyuda, asul. Noong una, tila kalat-kalat ang matuldok, ngunit habang dumarami ang pin, unti-unting lumitaw ang isang pattern. Lahat ang biktima ay nasa lugar na malapit sa Ilog Pampanga, lalo na sa mga makakatabing barangay tulad ang Dalampasigan ng Hito, Bagong Silang at Poblacion. Walang biktima na nawala malayo sa Pampang. Matagal na tinitigan ni Vargas ang mapa at bumulong sa sarili, hindi ito nakataon. Mayroong isang bagay sa kahabaan ng ilog na ito na kailangan nating imbestigahan ng mas malalim. Kinaumagahan, tinawag niya ang ilang pulis sa kanyang opisina. Si Marco ay nakaupo sa unahan, seryoso ang mukha, nahihintay sa sasabihin kanyang hepe. Tumayo si Vargas, hawak ang isang mahabang ruler at itinuro ang mapa sa dingding. Ipinaliwanag niya isa-isa.
Si Cardo ay huling nakita sa tindahan malapit sa daungan sa dalampasigan ng Hito. Si Nena ay nawala sa kanyang bahay na nakaharap sa ilog. Si Celso ay nawala matapos malasing sa isang tindahan sa Bagong Silang, malapit sa isang sapa na dumadaloy patungo sa Ilog Pampanga. Si Sion ay hindi bumalik mula sa palengke na nasa daan din sa tabi ng ilog. Si Pilo ay nawala sa daungan, maging ang bahay ni Lola Remedios na malayo sa tabi ang bukid ay may maliit na irigasyon sa likod. Lahat ang kaso, walang exception, ay may kaugnayan sa ilog. Possible po ba, Kapitan, tanong ng isang pulis na ginagamit ang salarin ang ilog bilang daanan para kunin ang biktima? Tumango si Vargas. Ang ilog ang pangunahing daanan ng buhay dito. Ang isang bangka ay maaring dumaan sa gabi ng may kakaunting testigo. At kung kilala ngang salarin ang daanan, maari siyang dumating ng tahimik at umalis ng walang bakas. Ang biktima ay pinili dahil sila ang pinakamahihina, dagdag ni Marco. Ang nalasenggong nakahandusay sa daan at nga biyudang mag-isa, madali silang akitin o hatakin. At kapag nawala sila, walang seryosong maghahanap. Matagal na tinitigan ni Vargas si Marco. Malaki ang posibilidad na ang salarin ay hindi tagalabas. Siya ay isang taong alam ang ugali ng nga residente, kabisado ang nga eskinita sa Pampang, alam kung anong oras ang tahimik at walang nakakakita. Mula nun, nagsimulang kumilos muli ang maliit na team. Binuksan nila ang nga lumang kaso, sinuri ang nga dokumento mula sa nakalipas na 2 taon, at muling kinapanayam ang nga pamilya nga biktima. Sa pagkakataong ito, mas detalyado ang nga tanong. Hindi lang kailan huling nakita kundi sino ang madalas dumalaw, sino ang pumupunta sa bahay, mayroon bang maliliit na awe na inakala ninyong hindi mahalaga? Idiniin ni Vargas na ang pinakamaliit na detalye ay maring makaroon malaking kahulugan. Isang tsinelas na naiwan, isang salitang banta, o isang bangkang dumaan sa hating gabi ay maaring maging mahalagang lit. Inatasan si Marco na bumalik sa dalampasigan ng Hito. Nakausap niya si Lola Pasing, isang matandang may-aring tindahan malapit sa daungan. Sinabi ni Lola Pasing sa isang paos na boses na madalas siyang makarinig na tunok ng bangka sa hating gabi. Hindi raw ito ordinaryong bangka dahil may kasama itong maliit na sipol na parang tunok ng paksitsit na gumigising sa kanya. Hindi niya alam kung kaninong bangka iyon, ngunit iba ang tunok nito sa mga karaniwang bangkang pangisda. Maingat na itinala ni Marco ang impormasyong iyon. Sa mga sumunod na gabi matagal na nakatitik si Vargas sa mapa. Tinitingnan niya ang nga may kulay na pin na ngayon ay parang nga bakas na nakatago sa kahabaan ngilok. Sa kanyang isipan, sinimulan niyang isipin kung paano kumikilos ang salarin. Lumalapit sa biktima, isinasakay sa bangka at nawawala sa isang direksyon na walang nakakaalam. Lahat ng tuldok sa mapa ay tumuturo sa isang hinala. May isang espesyal na lugar ang salarin sa tabi ng ilog. Isang lugar na sapat na tahimik para itago ang nga biktima. Ngunit pinigilan pa ni Vargas ang kanyang konklusyon. Alam niyang ito ay paunang hinala pa lamang at kailangan niya ang matibay na ebidensya para sumulong. Unang bahagi ng Abril 2023, muling tinipon ni Vargas ang team. Itinuro niya ang isang bakanteng lugar sa mapa, isang malawak na lupain sa tabi ng ilog na bihirang daanan at napapaligiran ang latian. Kung ako ang salarin, sabi niya, pipiliin ko ang isang lugar na tulad nito. Malayo sa mga tao at malapit sa ilog para madaling makapasok at makalabas gamit ang bangka ng walang nakakakita. Ngunit idiniin niya na ito ay isang teorya pa lamang. Kailangan ngumtim ang mas konkretong ebidensya. Nang gabing iyon, nang maksimulang tumahimik, mag-isang nakaupo si Vargas sa kanyang opisina. Tinitingnan niya ang mapa na may halong pagod at determinasyon. Alam niyang malayo pa ang lalakbayin, ngunit may isang bagay na malinaw. Nabuksan na ang pattern. May isang madilim na anino na nagtatago sa kahabaan ng Ilog Pampanga at tungkulin nilang alamin kung sino ang nanggangahas na manghuli ang tao sa lupaing dati payapa. Unang bahaging Abril 2023, bumigat ang atmosfera sa himpilan ng San Roque. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang matuklasan ni Vargas ang pattern ng mga biktima na may kaugnayan sa ilog. At mula nun, patuloy na dumarami ang nga ulat sa kanyang mesa. Nagsimula ng hindi mapakali ang nga tao. Ang kanilang nga hinaing ay umabot na sa munisipyo at maging sa Maynila.
Sa tuwing may balitang may hindi umuwi nga isang gabi, agad na kumakalat ang takot na tila oras na para sa isang bagong biktima. Isang umaga, ipinatawag nga hepeeng istasyon si Vargas. Seryoso ang mukha nito, paulit-ulit na tinatapik ang mesa. Arturo, sabi niya sa isang matigas na tono, nakakatanggap ako ng maraming tawag mula sa gobernador, sa media. Nagtatanong kung bakit tila walang ginagawa ang pulisya. Hindi natin maaring hayaang magtagal ang kasong ito. Gusto kong bumuo ka ang isang special team. Mag-focus kayo ng husto, wag nang asikasuhin ang ibang kaso. Ito ang pinakamahalaga. Tumango si Vargas. Halo ang kanyang nararamdaman. Gumaan ang loop ngunit kinakabahan. Gumaan dahil sa wakas ay may formal ng utos para sumulong ng husto. Ngunit kinakabahan dahil sa bigat ng responsibilidad. Sinimulan niyang tipunin ang listahan ng nga taong pinakakatiwalaan niya. Kasama rin si Marco, kahit bata pa, hindi maaring malitin ang kanyang tapang. Bukod kay Marco, pinili niya ang isang veteranong investigador na si Police Senior Master Sergeant Dante na may karanasan sa mga kaso sa probinsya at dalawa pang aset na pamilyar sa mga lugar sa tabi ng Ilog Pampanga. Sa maliit na silid pulungan ng istasyon, umupo sila sa paligid ng isang malaking mapa. Tumayo si Vargas at itinuro ang pula at asul na pin. Nakaharap tayo sa isang seryosong bagay. 12 taon na ang nawawala sa loop ang wala pang isang taon. May pattern ang pagpili sa mga biktima at lahat ng kaso ay may kaugnayan sa ilog. Hindi ako naniniwalang nakataon lang ito. May isang taong kilala ang baryong ito ng husto at maingat siyang pumipili ang mga biktima. Tumahimik ang silid. Si Marco, na nakaupo sa dulo ng mesa ay nagsalita. Kapitan, may narinig po ako mula sa mga residente tungkol sa isang misteryosong bangka. May kasama raw itong malit na si Paul na gumigising sa mga tao tuwing gabi. Sabi ang ilang testigo, papunta raw ang bangkang iyon sa upstream sa isang latian. Tila mas nangingibabaw ang pagkadismaya kaysa pagmamadali sa kanyang boses. Kung ang bangkang iyon ay pag-aring ng salarin, bawat gabing nasasayang natin ay maaring mga hulugan ng isa pang buhay na mawawala. Dahan-dahang tumango si PSMS Dante. Tinitimbang ang sinabi ni Marco. Mahalaga ang impormasyong iyan, pero hindi tayo maaring padalos-dalos. Kailangan nating makasiguro bago kumilos. Kung makamali tayo, baka magtago ang salarin at mas lalo siyang hindi mahanap. Nagtagal ang kanilang pulong. Sa huli, napakasunduan ang dalawang hakbang. 1. Ang aset ay kakalat sa mga baryo sa tabi ng ilog upang makinig sa mga pinakabagong balita mula sa mga residente. 2. Maglalagay ang team ng isang silent surveillance sa mas strategic na lugar. Hindi ito simpleng pagpapatrolya, kundi isang tahimik na operasyon kung saan magpapanggap silang nga mangingisda o negosyante. Sa ganitong paraan, hindi malalaman ang salarin na minamanmanan na pala ang kanyang nagalaw. Sa labas nga himpilan, tumitindi ang pressure. Naubos na ang pasensya nga tao. Sa palengke, mas lumalayo ang nga tsismis. Naniniwala ang ilan na gawa ito nga ang kanto sa ilog. Ang iba naman ay naniniwala ang sindikato ito. Isang negosyante ang sumigaw sa isang karinderya, kung hindi mahuli nga pulis ang salarin, ibig sabihin may itinatago sila. Kinabukasan, isang lokal na pahayagan ang naglatala ng isang maikling balita. Kaso nga nawawala sa Pampanga, pulisya binatiko sa mabagal na aksyon. Maikli ang artikulo ngunit sapat na para yanigin ang tiwala ng residente. Binasa ni Vargas ang balita na may seryosong mukha. Alam niyang hindi sila maaring manatili sa teorya ng matagal. Kailangan nilang makahanap ng isang bagay na konkreto sa lalong madaling panahon. Ilang araw ang lumipas. Isang aset na nangangalang Romy ang pumasok na seryoso ang mukha. Iniulat niya na may isang residente sa bagong silang na nakarinig na tunog ang bangka na may kasamang maliit na sipol sa hating gabi patungo sa upstream sa isang latian na bihirang daanan. Lahat ng mata sa silid pulungan ay napunta sa mapa. Itinuro ni Vargas ang lugar na iyon, isang tahimik na zona na hindi gaanong pinapansin. Kung doon pupunta ang bangkang iyon, sabi niya sa isang maingat na boses, posibleng may taguan ang salarin sa paligid ng latian na iyon. Tiningnan ni Marco ang mapa ng may pagkabalisa. Kapitan, kung mahihintay lang tayo, baka ang susunod na biktima ay dalhin na doon. Mananatili na lang ba tayo ritong walang ginagawa? Sa pagkakataong ito,
puno na ang bigat ang kalooban ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Vargas ng matagal bago sumagot. Naintindihan ko, Marco. Pero kung walang ebidensya, hinala lang ang mayroon tayo. Kailangan nating malaman kung sino ang may-aring bangkang iyon, saan siya nanggagaling, at ano ang dala niya. Kung kikilos tayo ng walang sapat na impormasyon, baka malaman niyang minamanmanan natin siya. At kapag nangyari iyon, maaring tumigil siya o sirain ang lahat ng ebidensya. Halata ang pakadismaya sa mukha ni Marco, ngunit yumuko siya bilang pagtanggap. Alam niyang tama si Vargas. Ang pakikipaglaban sa isang taong ganito katalino ay hindi tungkol sa bilis, kundi sa katumpakan. Sa mga sumunod na araw, tahimik na nagtrabaho ang special team. Nagpalit-palit sila sa pagpapanggap bilang mga mangingisdang naghahagis ang lambat sa ilog habang nagmamasid o nakukunwaring matindro sa daungan para makinig sa usapan ang mga tao. Bawat bangkang dumadaan sa gabi ay itinatala. Bawat kakaibang tunok ay binibigyan ng pansin. Tumitindi ang pressure mula sa labas, ngunit pinili ni Vargas na manahimik. Kung mas kaunti ang nakakaalam sa kanilang ginagawa, mas malaki ang pagkakataong makamali ang salarin. Nang gabing iyon, pagkatapos ang isang mahabang pulong, bumalik si Vargas sa kanyang opisina. Tiningnan niya ang mapa na puno ang amgapin. Alam niyang ang mapa ay isang salamin ang isang nakamamatay na laro na nagaganap. Ang pula at asul na tuldok ay mga buhay. Ang palikolikong agos ang ilog ay ang landas ang mga ngaso. At bawat gabing lumilipas na wala silang, resulta ay nanganghulugang maaring may susunod na biktima na nahihintay. Isinara niya ang isang makapal na folder at bumulong. Palapit na tayo. Pero kailangan natin ang matibay na ebidensya bago natin siya maabot. Ikalawang linggong Abril 2023, itinuan ang special team ang lahat ang kanilang atensyon sa latihan sa upstream ang Ilog Pampanga. Mula nang makaroon ng ulat tungkol sa bangkang may maliit na sipol, lalong napunta ang atensyon ni Vargas sa lugar na iyon. Ngunit inabot ng ilang araw bago sila makahanap ng anumang kahinahinala. Ang daan patungo sa latihan ay hindi madali. Puno itong matataas na talahib, putik at lamok. Madalas, ang kanilang pagmamanman ay nagtatapos ng walang resulta maliban sa mga kagat ng lamok at basang damit. Hanggang sa ikaapat na gabi, isang malit na grupo na pinamumunuan ni Marco ang nakahanap ng isang mataas na buntan ng lupa sa gilid ng latihan. Mula doon, gamit ang isang night vision scope, nakita nila ang isang maliit na ilaw sa malayo na tila nakmumula sa isang kubo na nakisa sa gitna ng kadiliman. Kumabog ang dibdib ni Marco. Kapitan, may ilaw dun. Bulong niya sa radyo kay Vargas. Nanui na sa isang bangka sa ilog kasama ang isa pang grupo. Nanahimik sila, nakmamasid mula sa malayo. Isang aninong isang malaking lalaki ang lumitaw, palabas-pasok sa kubo kasama ang ilang aso na walang tigil sa pagtahol. Paminsan-minsan, pinapaandar ang lalaki ang isang malaking makina sa isang maliit na gusali sa tabi ng kubo. Ang tunok nito ay umaalingongaw. Salungat sa katahimikan ang gabi sa latihan. Itinala ni Marco ang lahat ng detalye, ngunit hindi sila nangahas na lumapit. Masyadong matalas ang pandinig ng mga aso at isang maliit na kislap lang mula sa flashlight ay maaring maging dahilan para matuklasan sila. Kinaumagahan, iniulat nila ang resulta ng pagmamanman sa himpilan. Iginuhit ni Marco ang isang sketch ng kubo, isang simpleng gusali, isang malaking makina at mga bantay na aso. Ipinikit ni PSMS. Dante ang kanyang mata habang tinitingnan ang larawan. Hindi pa sigurado kung may kaugnayan ang taong ito. Baka isa lang siyang mangingisda na mas gustong mamuhay ng mag-isa. Tango ni Vargas. Hinala pa lang ang lahat ng ito. Pero masyadong liblib ang lokasyon nito, nasa isang strategic na lugar na perpekto para magtago. Kailangan neting magpatuloy sa pagmamanman. Huvak padalos-dalos. Sa mga sumunod na gabi, nagpatuloy ang pagmamanman. Nakitang grupo sa bangka ang bangkang may maliit na sipol na ilang beses na pumunta sa direksyon kubo. Kadalasan sa hating gabi at paminsan-minsan tila may ibang tao na nakasakay. Karaniwan ay parang lasing o pasuray-suray habang ibinababa mula sa bangka. Ang kakaiba, pagkatapos nun, ang bangkang bumabalik ay ang malaking lalaki na lang ang sakay mag-isa. Wala nang ibang pasaherong lumalabas. Tiningnan ni Marco ang eksenang iyon na may mabigat na puso. Mula sa likod ng scope,
nakita niya ang isang matandang lasenggo na dinala papasok sa kubo na parang nanonot ang isang trahedya nang hindi man lang mapigilan. Kumulo ang dugo ni Marco. Kapitan, kalokohan na ito. Pumapasok sila doon pero hindi ko na sila nakikitang lumalabas. Mananatili na lang ba tayong walang ginagawa? Nanginginig ang kanyang boses sa radyo. Nakinig si Vargas sa ulat mula sa kanyang basa sa bangka. Naktiim ang kanyang bagang. Sumagot siya sa isang mahinahong boses. Marco, naintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ang nakikita natin ay circumstantial pa lang. Wala pa tayong physical evidence. Kailangan natin nga isang bagay na mahahawakan. Gamit nga biktima, malinaw na litrato o isang testigo. Kung wala iyon, hindi tayo maaring kumilos. Ang salitang iyon ay lalong nagdagdag sa bigat ng kalooban ni Marco. Noong gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang imahe ng mukhang matandang lalaki na dinala sa kubo ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay isa siyang duwak na hinayaan lang na mawala ang isang tao. Tinapik siya sa balikat ni Dante na nakahiga sa tabi niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Marco. Kung padalos-dalos tayo, baka tayong lahat ang mawala ng walang bakas. Maniwala ka, may tamang panahon para kumilos. Lalong tumindi ang tensyon. Bawat ulat mula sa pagmamanman ay nagdadala ang mas nakakatakot na detalye. Ang malaking makina na laging pinapaandar ang lalaki ay naging isang misteryo. Para saan ang ganun kalaking makina sa gitnang latian? Bakit kailangan niyang paandarin ito tuwing hating gabi? Ang tanong na iyon ay umiikot sa kanilang isipan ng walang sagot. Nakdarakdak lang sa pagdududa. Isang gabi, halos hindi na makatiis si Marco. Mula sa kanyang taguan, nakita niya ang isang binata na isinakay sa bangka. Ang katawan nito ay malambot na parang tulog. Hinikpitan ni Marco ang hawak sa kanyang baril. Gustong tumakbo sa latian at pigilan ang lahat. Ngunit hinawakan siya ng mahigpit ni Dante. Gusto mo bang mamatay ng walang saysay? Tingnan mo ang asong iyon. Tingnan mo ang layo na kailangan nating tawirin. Matutuklasan tayo bago pa man tayo makalapit. Nagtim ang bagang ni Marco, halos tumulo ang luha. Ang halo-halong pagsisisi at galit ay halos magpasabog sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nabigo siya bilang isang pulis. Nang makarating ang ulat kay Vargas, napapikit na lang siya sandali. Bawat kwento mula kay Marco ay parang isang bagong pabigat sa kanyang balikat. Alam niyang nagsisimula ng manghina ang kanyang tim dahil sa pagkadismaya. Hindi tayo maaring mabigo, sabi niya sa isang mahinang ngunit matatak na boses. Naghahanap akong ibang paraan. Kailangan natin ang matibay na ebidensya. Maaring isang video, isang bakas ang gamit ng biktima, makakahanap tayo ang paraan. Lumipas ang gabi-gabi, nakpatuloy ang pagmamanman. Ang kubo ay nanatiling isang misteryo, kasama ang malabong ilaw nito, ang tahol ng gaaso, at ang walang tigil na tunog ng makina. Lalong nakumbinsi ang team na ang lugar na iyon ay nagtatago ang isang madilim na lihim. Ngunit hanggang sa puntong iyon, lahat ay isang anino lamang na nakikita mula sa malayo. At sa likod ng kawalan ng pag-asa, may isang bagay na nakakatakot. Habang sila ay naghihintay, ang anino ng mga ngaso ay patuloy na gumagala. At marahil, sa sandaling iyon, isang bagong biktima ang humahakbang sa kanyang huling sandali, pasakay sa bangkang may maliit na sipol. Kalagitnaan ing Abril 2023, lalong lumala ang sitwasyon sa barangay Dalampasigan ing Hito. Sa nakalipas na mga araw, dalawa pang ulat ang dumating, isang lasenggo mula sa bagong silang na hindi na umuwi matapos uminom, at isang matandang biyuda mula sa poblasyon na kilala ang maraming residente dahil madalas siyang naglalako ang gulay sa palengke. Ang pagkawala ang matandang biyudang ito ay nakdulot ang malaking kaguluhan. Hindi tulad ang emga na unang biktima na karaniwang namumuhay ng mag-isa, kilala siya ang buong baryo. Ang takot na may halong galit ay nagsimulang kumalat. Gabi-gabi, mas maagang ikinakandado ang pinto. Pinapayagan na lang ang bata na maglaro sa lupang bakuran na may mahigpit na bantay. Pinili ang mga kababayhan na makitulog sa bahay ang mga kamag-anak para sa kaligtasan. Sa mga tindahan, uminit ang usapan nga residente. Kung nakaupo lang ang pulis, tayo na ang kikilos. Sigang isang lalaki na sinang-ayunan ng iba.
May isang grupo paing nga residente na pumunta sa ilok na may dalang gasulo at matutulis na kawayan, sumisigaw at nagahanap ing sinumang pinaghihinalaan nila. Mabuti na lang at napigilan sila ang kapitan ng barangay. Ngunit malinaw na malapit nang maubos ang pasensya ng gataw. Sa himpilan ng San Roque, hindi rin gaanong magaan ang pressure. Araw-araw na tumatawag ang hepe mula sa Kapitolyo. May mapahiwatig na rin sa media na mabagal kumilos ang autoridad. Binasa ni Vargas ang balita na may seryosong mukha. Alam niyang hindi na sila maaring magmanman ng mas matagal pa. Bawat araw na lumilipas ng walang resulta ay nangangahulugang maaring may bagong biktima. Sa pulong noong gabing iyon, tumayo si Vargas sa harap ng malaking mapa na punong mapin. Itinuro niya ang dalawang bagong pin na may mabigat na tingin. Ito ang bagong biktima. Isa mula sa bagong silang. Isa mula sa poblasyon, parehong tukma sa pattern. At alam nating lahat na malaki ang posibilidad na dinala sila sa kubo sa latian. Huminto siya sandali, hinayaang lumubok ang kanyang nasalita sa katahimikan. Ang problema, wala pa rin tayong physical evidence. Kung papasukin natin bilang pulis ng walang matibay na dahilan, ang kubo ay makmumukhang bahay lang niya isang ordinaryong mangingisda. Kailangan natin niya ibang paraan. Mabigat ang katahimikan. Si Marco na nakaupo sa dulo ng mesa ay nakayuko, nagtitiim ang bagang. Namumula ang kanyang nga mata hindi lang dahil sa puyat kundi dahil binabagabag siyang konsensya. Tiningnan niya si Vargas at nagsalita sa isang paus na boses. Kapitan, hindi ko na alam kung karapat-dapat pa akong tawaging pulis. Nakita ko mismo na dinala sila doon pero wala akong ginawa. Nawala na sila at nanahimik lang ako. Ano ang silbi ang uniformeng ito kung hindi ko kayang iligtas kahit isang buhay? Natahimik ang buong silid sa sinabi ni Marco. Tiningnan siya ni PSMS Dante na may pag-unawa at dahan-dahang nagsalita. Marco, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang tungkulin natin ay hindi ang gumawa ng padalos-dalos na hakbang, kundi ang patunayan ang katotohanan. Kung pumasok ka kahapon, baka tayong lahat ang hindi na nakabalik. Tandaan mo, hindi ka nabigo. Nandito ka pa. Lumalaban kasama namin. Lumapit si Vargas at tinapik ang balikat ni Marco. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Ako rin, nakokonsensya sa tuwing may balita ang bagong biktima. Pero dahil diyan, kailangan nating humanap ng mas matalinong paraan. Hindi tayo maaring pumasok bilang pulis. Kailangan nating pumasok ng nakadisguise na may opisyal na dahilan para hindi siya mahinala. Nakatinginan ang pulis nagtataka sa ideya. Magpapanggap bilang ano po kapitan? Tanong ng isang investigador. Tiningnan ni Vargas ang mapa at sumagot ng may diin. Bilang nga opisyal ang gobyerno. Ang kubo na iyon ay nasa isang wetland area malapit sa ilog. Karaniwan lang na magpadala ang gobyerno nga tauhan para suriin ang kalidad ng tubig o ang kalusugan ng nga isda. Iyon ang pinakamakatwirang dahilan. Sumunod ang isang mahabang talakayan. Ang ilan ay nakmungkahi na magpanggap bilang nga mamimili ang isda. Ang iba ay nakpayo na pumunta bilang nga manging isda na humihingi nga tulong. Ngunit iginit ni Vargas na mas may bigat ang isang opisyal na dahilan. Kung tuso talaga ang salarin, tanging nga opisyal na dokumento at ID ang makapagpapakalma sa kanya. Samantala, hindi humuhupa ang pressure mula sa labas. Sa barangay hall, umiyak at humihinging hustisya ang nga pamilya nga bagong biktima. Ang iyak ng isang maliit na batang nawalan ng ina ay tumatagos sa pusong lahat nga nakakarinig. Tahimik na nakatayo si Marco sa gitna ng nga tao nakmamasit. Lalo pang nadurok ang kanyang puso. Nanumpas siya sa sarili na kung matutuloy ang planong ito, sisiguraduhin niyang walang sinuman ang mawawala ng walang kabuluhan. Nang gabing iyon, pagkatapos ang pulong, bumalik si Vargas sa kanyang opisina. Tiningnan niya ang mapa na halos puno na emgapin. Ang agos eng ilok ay tila naging isang landas eng kamatayan na lumamon na eng dos-dos ng buhay. Sa kanyang isipan, bumulong siya, kailangan neting pumasok. At sa pagkakataong ito, hindi tayo maaring bumalik na walang dala. Sa unang pagkakataon, naramdaman ang special team na mayroon silang malinaw na direksyon hindi na lang pagmamanman mula sa malayo, kundi paghahanda na pumasok sa lungga na pinaniniwalaan nilang nagtatagong isang madilim na lihim. Huling bahagi ang Abril 2023, tumindi ang tensyon sa himpilan ng San Roque.
Araw-araw ang balita ing pakawala ing mga residente ay nananatiling paksa ing usapan sa palengke. Hindi na presyo ing isda o ani ing palay ang pinag-uusapan ing mga tao, kundi kung sino na naman ang hindi umuwi kagabi. Dahil sa pressure mula sa publiko, bumigat ang hangin sa loob ing opisina ing mga pulis. Natila bawat pader ay nagtatago ing bulong ing panawagan. Nang gabing iyon, nagtipon ang special team sa maliit na silid pulungan. Isang malabong ilaw ing fluorescent ang nakasabit sa kisame. Puno ang mesa ang gamapa, tala at nga baso ang malamig ng kape. Tumayo si Vargas sa harap ng isang whiteboard. Iginuhit ang isang sketch ng kubo sa latian na ilang linggo na nilang minamanmanan. Hindi tayo maaring pumasok bilang pulis. Simula niya. Patak ang kanyang boses ngunit mabigat. Kung pupunta tayo ng nakauniforme, ang tao sa kubo ay maaring manahimik o sirain ang ebidensya. Kailangan neting pumasok sa ibang paraan. Tinaas ni Dante ang kanyang kilay. Disguise, tumango si Vargas. Bilang isang timula sa BFR. Ang kubo ay nasa isang wetland area malapit sa ilog. Karaniwan lang na magpadala ang gobyerno nga tauhan para suriin ang kalidad ng tubig o ang kalusugan nga isda. Iyon ang pinakamakatwirang dahilan. Si Romy, na nahanda na nga dokumento, ay naglagay ng isang makapal na folder sa mesa. Gumawa na po akong nga official letter at ID. Lahat ay may letterhead NG Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kompleto sa selyo at pirma. Kung hindi siya taga-gobyerno, hindi niya malalaman kung alin ang totu at peke. Ipinalibot ang nga dokumento. Ang pulang tinta ng selyo ay tila matingkat sa ilalim nga ilaw, nagbibigay nga kumpiyansa sa lahat. Handa na rin ang nagamit, patuloy ni Vargas. Malalagyan ang water sample, maliit na lambat para sa isda, nga simpleng measuring tool. Kailangan nating makmukhang profesional. Hindi dapat makaroon ang butas. Tumango ang lahat, ngunit mabilis na bumalik ang katahimikan. Alam nilang ang pinakanakakatakot ay hindi ang dokumento o gamit, kundi ang nahihintay sa loob ng kubo. Ang malaking lalaki kasama ang kanyang mababangis na aso at ang madilim na lihim na tanging nasisilip lang nila mula sa malayo. Tiningnan ni Vargas ang kanyang team isa-isa. Ang magpapanggap ay 4 lang. Ako, si Dante, si Romy at si Marco. Ang huling pangalan ay nagpangiti sa ilan. Walang mahabang dibetulat ang dati. Ang desisyon ni Vargas ay pinauna. Si Marco, na nakaupo sa dulong mesa, ay yumuko sandali at tumango. Wala siyang sinabi, ngunit ang kamao na nakakuyom sa kanyang hita ay nakpakita ang kanyang determinasyon. Ang sumunod na araw ay ginugol sa paghahanda. Kinabisa ni Dante ang teknikal na termino mula sa mga tauhan ng BFR, pH level ng tubig, ammonia content, dissolved oxygen. Paulit-ulit niya itong binihkas hanggang sa napangiti si Marco. Inihanda ni Romy ang maliliit na detalye tulad ang label sa mga bote ang sample, mga inspection form at maging isang clipboard na may letterhead ang ahensya. Lahat ay mukhang totu. Ngunit sa likod ng abalang iyon, patuloy ang pressure mula sa labas. Ipinatawag ng hepe si Vargas. Sa isang mabigat na boses, sinabi niya, Arturo, nakatanggap na akong puna mula sa itaas. Kung walang malaking progreso sa lalong madaling panahon, posibleng kunin na ang regional command ang kaso. Naniniwala ako sa team mo pero alam mo kung anong ibig sabihin niyan? Tumango lang si Vargas. Hindi naktakda ang deadline ang salitang iyon, ngunit malinaw na parang isang manipis na kutsilyo na nakabitin sa kanilang ulunan. Sa huling gabi bago ang operasyon, muli silang nagtipon. Tahimik ang silid, tanging ang lumang electric fan ang umuugong. Ang paking dokumento at kagamitan ay nakahanay ng maayos sa mesa. Lahat ay tahimik, abala sa kani-kanilang iniisip. Sa wakas nagsalita si Vargas. Bukas ng kikilos tayo. Papasok tayo bilang tauhan ng BFR. Susuriin natin ang tubig at isda at obserbahan ang bawat detalye. Huwag magmadali. Ang trabaho natin ay hindi manghuli, kundi magmasid. Kung may malinaw na ebidensya, hihilahin natin ang lubid na iyon para sumulong. Huminto siya sandali, tiningnan si Marco sa kabilang panik. Tumingin ang binata. Ang kanyang mata ay puno nga anino ng pagod. Ngunit mayroon pa ring ningas na hindi mapapatay. Hindi kailangan ni Vargas ang anumang pangako. Nabasa na niya ang determinasyon sa mga matang iyon. Tandaan ninyo, dagdag ni Dante sa isang mas malumanay na boses, pumapasok tayo hindi bilang bayani,
kundi bilang nga anino. Huwag hayaang manaik ang emosyon. Kung magiging padalos-dalos ang isa, lahat tayo ay maaring bumaksak. Walang sumagot, tanging nga mabagal na tango, mabibigat na hininga at nga matang nakatinginan. Nang gabing iyon, natulog sila kung saan-saan sa istasyon. Nakahiga si Marco sa isang bangko, nakatingin sa kisame. Sa kanyang isipan, lumitaw ang nga muka nga biktimang nakita niya Sam nga ulat. Ang matandang lasenggo, ang biyudang nagtitindang gulay, ang binatang nawala matapos sumakay sa bangka. Lahat sila ay tahimik na nakatingin sa kanya, na tila nahihintay ng sagot. Ipinikit niya ang kanyang nga mata, huminga ng malalim. Bukas pupunta siya sa kubo na iyon, haharapin ng direkta ang taong pinahihinalaan nila. At anuman ang mangyari, alam niyang wala ng atrasan. Madaling araw huling bahaging Abril 2023, isang manipis na hamog pa rin ang bumabalot sa Ilok Pampanga. Dahan-dahang umusad ang isang maliit na bangka laban sa agos, sakay ang apat na lalaking maayos ang pananamit, may dalang nga folder at kahon ang gamit. Mula sa malayo mukha silang nga ordinaryong empleyado ng gobyerno. Ngunit sa likod ang kanilang formal na damit, kumakabok ang kanilang nga puso. Nasa unahan si Vargas, ang kanyang tingin ay diretso sa latian kung saan nakatayo ang kubo. Yakap ni Dante ang isang folder. Kalmado ang kanyang mukha ngunit basang pawis ang kanyang sentido. Inaasikaso ni Romy ang kahon nga gamit habang si Marco ay tahimik na nakaupo sa likuran. Ang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tuhod na tila natatakot na hindi makontrol ang sarili. Nang malapit na ang bangka, agad na umaling aungaw ang tahol ng nga aso. Apat na malalaking aso ang tumakbo sa pampang. Nakatayo ang kanilang nabalahibo. Nangingislap ang puting pangil. Mula sa pintong kubo, isang malaking lalaki ang lumabas. Matipuno ang kanyang katawan, maitim ang balat, at ang kanyang nasingkit na mata ay puno ng pagdududa. Tumayo siya sa pampang, nakahalukip-kip. Sino kayo? Malagong at malalim ang kanyang boses, umaalingongaw sa mahalumikmik na hangin. Tumalon si Vargas mula sa bangka, pinapanatili ang isang ligtas na distansya. Magalang ang kanyang ngiti kahit tuyo ang kanyang lalamunan. Itinaas niya ang folder. Magandang araw po, Manong. Mula po kami sa BEFAR. Mayroon po kasing biglang inspeksyon tungkol sa kalusugan mga isda at kalidad ng tubig. Kailangan po naming kumuha ang sample dito. Heto po. Lumapit ang lalaki, inagaw ang folder mula sa kanyang kamay. Mabilis na binasa ng kanyang mata ang opisyal na sulat. Kumunot ang kanyang no. Bakit walang paunang abiso? Punong pagdududa ang kanyang boses. Humakbang si Dante. Kalmado at sanay ang kanyang boses. Bagong proseso po ito, Manong. May mga ulat kasi nga sakit sa isda mula sa ilang palaisdaan. Kaya nagutos po ang regional office ng agarang inspeksyon. Kung maayos naman po ang resulta, wala po kayong dapat ipag-alala. Nakdagdag siya ang ilang technical na termino. pH level ng tubig, ammonia content, dissolved oxygen. Matagal na tinitigan ang lalaki si Dante. Patuloy sa pagtahol ang aso. Lalo pang lumalakas. Isa sa mga ito ay halos sumugot kay Marco. Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Marco. Ang kanyang kamay ay kumilos ayon sa instinct. Ngunit sumipol ng maikli ang lalaki at huminto ang hayop, bagamat patuloy pa rin sa pakungol. Ang ilang segundo ang katahimikan ay tila isang kawalang hanggan. Sa wakas, tumango ng maikli ang lalaki. Bilis-bilisan nyo. Huwag ninyong gaanong guluhin ang isda ko. Tumawid sila sa isang tulay na kahoy patungo sa kubo. Sa tabi nito, may isang maliit na kamalik. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa loop, may amoy ng metal na may halong amoy ng lansa. Binuksan ni Romy ang kahon na kukunwaring naghahanda ng bote. Nagsulat si Dante sa kanyang clipboard. Habang si Vargas ay yumuko sa gilid ng palaisdaan, inilubok ang isang measuring tool sa tubig. Inilubok ni Marco ang isang maliit na lambat. Habang kumikilos, napatingin siya sa kamalik. Mula sa siwang ang pinto, nakita niya ang isang piraso ang kupas na pulang tela na bahagyang nakausli sa sahig. Ang hugis nito ay parang isang lumang duster o baka isang lumang sakolang. Natigilan si Marco, kumabok ang kanyang dibdib. Anong tinitingnan mo? Putol ang malagong boses ang lalaki. Nagulat si Marco, mabilis na yumuko. Wala po, Manong. Naghahanap lang po ang isdang sample. Paus ang kanyang boses.
Mabilis na sumingit si Vargas, nakangiti pa rin kahit malamig ang kanyang mga palat. Manong, maari po ba naming suriin ang tubig malapit sa kamalik? Karaniwan po kasing nakakapekto ang nga makina sa kalidad ng tubig. Tiningnan siyang lalaki na may halatang inis. Nagsimulang tumahol muli ang aso na tila nararamdaman ang tensyon. Ang ilang segundo ang katahimikan ay parang pumipigas sa kanilang gadibdib. Pagkatapos, tumango ng maikli ang lalaki. Sige, dali. Pumunta sina Vargas at Dante sa tabi ng kamalik. Umupo sila, nakukunwaring inilulubok ang gabote sa tubig. Sa gilid ng kanyang mata, mas malinaw na nakita ni Vargas ang pulang tela. Naipit ito sa pagitan ng pinto at sahig. Pinilit niyang huwag tumingin, nakdagdag na langing ilang guhit sa kanyang papel. Tama na yan, sigaw ng lalaki. Kunin nyo na ang sample nyo at umalis na kayo. Isinara ni Vargas ang folder, yumuko. Salamat po Manong. Kung may resulta na, ipapaalam namin sa ahensya. Kung may problema, babalik po kami. Mabilis silang bumalik sa bangka. Sinundan silang nga aso hanggang sa pampang. Ang nga mata nito ay hindi inaalis sa likod ni Marco. Nang makalayo na ang bangka, tumigil ang pagtahol. Sa bangka, isang mahabang katahimikan ang namayani. Inilapak ni Romy ang kahon na nanginginig ang nga kamay. Pinunasan ni Dante ang kanyang mukha. Mabigat ang hininga. Muntik na, isang pagkakamali lang. Tiningnan ni Vargas ang kubo na unti-unting lumiliit. Mababa ngunit mabigat ang kanyang boses. May itinatago ang kamalik na iyon. Ang talang iyon ay hindi nakataon lang. Ang tanong, paano natin ito mapapatunayan nang hindi tayo mismo ang nagiging susunod na biktima? Nakatulala si Marco, nakatingin sa agos ng tubig. Sa kanyang isipan, nakahalo ang galit at takot. Pakiramdam niya ay kasisilip lang niya sa pintong isang madilim na lihim. Ngunit ang daan para buksan ito ay masyadong mapanganib. Bumalik sila sa himpilan na may halong damdamin. Gumaan ang loob dahil nakaligtas. Ngunit dismayado dahil ang ebidensyang kailangan nila ay nananatiling nakakandado sa likod ng pintong kamalik sa latian na iyon. Hapon ngang araw na iyon, matapos ang kanilang misyon sa latian, bumalik ang apat na miyembro ng team sa himpilan na pagod ang nga mukha. Dumiretso sila sa silid pulungan ng walang imikan. Ang tensyon mula sa pakikipagarap sa misteryosong lalaki ay nararamdaman pa rin na tila hindi pa tumitigil ang tahol engga aso sa kanilang matainga. Dahan-dahang binuksan ni Vargas ang isang folder. Tinitigan ang blangkong papel sandali bago magsalita. Nakita natin mismo. Kahina-hinala ang kamalik na iyon. May isang piraso ang kupas na pulang tela na nakausli. Maaring sako lang pero maaring gamit din ang isa sa mga biktima. Hindi natin maaring balewalain ito. Tumingin siya kay Marco. Ikaw ang pinakamalinaw na nakakita. Anong palagay mo? Yumuko sandali si Marco at sumagot sa isang garalgal na boses. Ang kulay po ay parang lumang duster. Naalala ko po si Aling Sion, yung biktimang nawala noong isang buwan. Mahilig po siyang magsuot nga pulang duster, pero hindi ko po makumpirma mula sa malayo. Masyadong malabo. Huminto siya huminga ng malalim. Nararamdaman ko lang po na hindi iyon nakataon. Ituring natin iyan bilang isang lead, hindi ebidensya, sabi ni Dante ng may pag-ingat. Kung gamit nga ng biktima ang nandun, kailangan nating humanap ang paraan para makuha ito ng legal. Kung walang physical evidence, hindi tayo makakasulong. Tumango si Romy. Ang problema, muntik na tayong mahuli kanina. Nahihinala na ang taong iyon. Kung babalik tayo sa parehong dahilan, magsasara na siyang bibig. Kailangan natin ang ibang paraan. Mahinang tinapik ni Vargas ang mesa, nag-isip ng malalim. Tama, hindi na natin magagamit ang dahilan nga inspection. Pero hindi rin tayo maaring manahimik. Nahihintay ang nga residente. Ang galit nga residente ay malapit na ngang sumabog. Nang gabing iyon, dumating ang ulat mula sa kapitan ng barangay Dalampasigan ng Hito. Kapitan, nagtipon-tipon ang nga residente sa barangay hall. May dala silang nga placard, sumisigaw. Ang ilan ay may sulo, ang iba ay may matutulis na kawayan. Sabi nila, kung walang gagawin ang nga pulis, sila na mismo ang susugot sa kubo sa latian. Nanginginig ang boses ng kapitan sa telepono. Nakatayo si Vargas sa bintana ng istasyon. Pinakmamasdan ang anino ang paglubok ng araw sa Ilok Pampanga. Naisip niya ang galit ng mga tao ang iyak nga pamilya ng biktima na hindi na makapahintay. Kung sila ang kikilos, hindi lang buhay ang malalagay sa panganib,
kundi ang buong investigasyon ay maaring masira. Nang gabing iyon, nagkaroon ing isa pang pulong. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang tensyon. Alam ing lahat na limitado na ang kanilang oras. Binuksan ni Vargas ang pulong. Kailangan natin ang bagong strategiya. Romy, mayroon pa ba tayong ibang opisyal na dahilan na magagamit? Kinuha ni Romy ang kanyang tala. Maaari po nating gamitin ang dinner. Ang pagsusuri sa polusyon ng tubig ay sapat na dahilan. O kaya'y magsama tayo ng tunay na tauhan mula sa ahensya para mas kapanipaniwala. Magandang ideya, mabilis na sagot ni Dante. Pero hindi ganun kabilis ang proseso sa gobyerno. Aabutin ng ilang araw ang papeles. Hindi na maghihintay ang residente. Tumango si Vargas. Tiningnan ang lahat. Si Marco, na kanina patahimik, ay nagsalita. Kalmado ang kanyang boses ngunit ang kanyang mamata ay nag-apoy sa determinasyon. Ihanda po natin ang proseso sa ahensya, pero kailangan din natin backup plan. Kung umalis ang lalaking iyon o nakpabaya, maaari tayong pumasok sandali. Kunin ang kahit anong magiging ebidensya ang tela gamit ng biktima kahit ano. Mabilis at tahimik. Natahimik ang buong silid. Dahan-dahang umiling si Dante. Masyadong mapanganib iyan. Kung mahuli tayo, buhay natin ang nakataya. At kung pumasok tayo ng walang search warrant, lahat na ebidensya ay maaring ibasura sa korte. Tama po, dagdag ni Romy, hindi tayo maaring padalos-dalos. Isang pagkakamali at ang buong investigasyon ay maaring mapawalang bisa. Matagal na tiningnan ni Vargas si Marco. Alam mo ba kung gaano kapanganib iyan? Sumagot si Marco ng walang takot. Alam ko po, pero alam ko rin na bawat araw na nahihintay tayo, maaring may iba pang mawala. Gawin natin ang opisyal na paraan, pero kung may biglang pagkakataon, hindi natin dapat sayangin. Nagkaroon ang maikling debate. Iginit ni Dante na mas ligtas ang opisyal na paraan, habang paulit-ulit na sinasabi ni Marco na ang oras ang kanilang pinakamalaking kalaban. Tahimik na nakinig si Vargas, hinayaang humupa ang tensyon. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang kamay. Sige, gagawin natin pareho. Ang proseso sa ahensya, bibilisan natin. Samantala, magpapatuloy ang surveillance team. Kung may isang ligtas at kagyat na pagkakataon, maaring isaalang-alang ang pagpasok. Pero pakinggan ninyo, ito ay huling opsyon lamang. Hindi dapat makaroon ang padalos-dalos na aksyon. Sa huli, tumango ang lahat, seryoso ang kanilang mukha, alam ang bigat ng kanilang pinag-usapan. Nang gabing iyon, pagkatapos ang pulong, mag-isang nakaupo si Marco sa labas ang istasyon. Dahan-dahang dumadaloy ang ilog Pampanga. Sinasalamin ang malungkot na liwanag ng buwan. Naala niya ang mukhang huling biyudang nawala, ang simpleng ngiti nito habang nagpubenta sa palengke. Ang larawang iyon ay bumabagabag sa kanya, pinasikip ang kanyang dibdib. Nanumpa siya sa sarili, opisyal man o hindi ang plano, hindi na siya papayak na may susunod pang biktima. Unang bahagi ang Mayo 2023. Ang mahalumikmik na hangin sa tabi ang ilog Pampanga ay lalong naging mabigat. 3 gabi nang walang nagawa ang Tim kundi makmenman mula sa malayo. Ang misteryosong lalaki ay nanatili sa kanyang kubo, paminsan-minsan lang lumalabas para bumili ang lambanok o bigas sa palengke. Ang tunok ang makina mula sa kamalik ay patuloy na umaaling-aungaw, nagdudulot ang kilabot gabi-gabi. Si Marco, nakasama sa pagmamanman ay nagsimulang hindi mapakali. Nakaupo siya sa bangka kasama ang 2 pang opisyal, nakatitik sa malabong kubo. Umaasang makakaroon ng pagkakataon. Ngunit lumipas ang araw nang walang nangyari. Kung ganito lang tayo, manonot na lang tayo, bulong niya sa radyo, na nakudyo kay Dante sa istasyon na paalalahanan siyang maging mahinahon. Dumating ang pagkakataon sa ika-4 na gabi. Mula sa kanilang puwesto, nakita ni Marco na sa wakas ay lumabas ang lalaki. Sumakay siya sa isang maliit na bangka patungo sa downstream. May dala siyang 2 malalaking sako, tila mabigat dahil ilang beses siyang huminto para ayusin ang ito. Ang target ay kumikilos, papunta sa night market ng bayan, mabilis na inyulat ni Marco. Sa istasyon, narinig ito ni Vargas na may matalas na tingin. Baka patibong iyan babala ni Dante. Kung sinasadya niyang umalis para akitin tayo, baka maubos tayong lahat. Sandaling nag-isip si Vargas. Hindi natin maaring palampasin ang pagkakataong ito, pero hindi rin tayo dapat padalos-dalos.
Kunin lang ang kailangang ebidensya at umalis agad. Nagawa na ang desisyon. Pinangunahan mismo ni Vargas ang team kasama sina Marco at Romy. Si Dante ay naiwan sa istasyon para mag-coordinate. May isang backup team na nakaposisyon sa ilog, handang magbigay ng senyalas kung pabalik na ang bangka ang lalaki. Binalot ng hamok ang latian nang dahan-dahang dumaong ang kanilang bangka. Tahimik ang kubo, tanging ang iloh ang gasera ang kumikislap mula sa bintana. Ang kakaiba, walang tahol ang aso. Kinilabutan si Marco. Mas nakakatakot ang katahimikan. Maingat silang tumapak sa tulay na kahoy. Nagbantay si Romy sa labas habang dahan-dahang lumapit sina Vargas at Marco sa kamalik. Nakalok ito ang isang malaking padlock, ngunit handa si Marco. Sa nanginginig na mga kamay, ginamit niya ang isang maliit na tool. Isang klik ang narinig at bahagyang bumukas ang pinto. Agad na sumingaw ang isang masangsang na amoy, isang halong lansa, metal at isang bagay na mahirap ipaliwanag. Binuksan ni Vargas ang isang maliit na flashlight. Ang malabong ilaw ay nagbunyak sa kung anong nasa loob. Isang malaking makina ang nasa gitna. Kumikinang ang kalawangin nitong matalim. Puno ang maitim at tuyong mansa ang sahig. Sa isang sulok, may mga nakatambak na sako. Isa rito ay may butas. Nagpapakita ang isang lumang, maruming tela. Pinigil ni Marco ang kanyang hininga, ngunit hindi na siya nangahas na mahinuha. Itinutok ni Vargas ang ilaw sa ibang sulok. May isang maliit na kahon sa ilalim ng mesa. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan ito, halos mabitawan ang flashlight. Sa loop, may mga personal na gamit. Isang lumang pitaka, isang basak na relo, at isang ID card na may kupas na larawan. Natigilan si Vargas. Ang pangalan sa ID ay tukma sa isa sa mga nawawalang biktima. Kapitan, bulong ni Marco. Tama na po yan. Mabilis na tumango si Vargas. Inilagay niya ang ID at relo sa isang plastic bag. Kunin lang ang kailangan. Huwag magtagal. Biglang, isang tunog mula sa malayo ang sumira sa katahimikan, tunog ng sagwan na tumatama sa tubig. Isang bangka ang dumadaan sa ilog, hindi kalayuan sa kubo. Ang maliit na ilaw nito ay gumagalaw, na tila tututok sa direksyon nila. Agad na pinatay ni Vargas ang flashlight, hinila si Marco sa likod ng makina, kumabok ang kanilang mapuso. Dahan-dahang lumayo ang bangka, nawala ang tunog ng sagwan. Muli silang tumayo, mabilis na kumilos. Isinara ang kahon, ngunit bago sila makaalis, isang tahol ng aso ang narinig mula sa ilalim ng kubo. May naiwan palang isa. Ang tunog ng kadena nito ay umugong, pilit na kumakawala. Natakot si Marco, ngunit sinanyasan siya ni Vargas na manahimik. Patakbo silang lumabas, pinipigil ang hininga sa bawat langit ng sahig. Nahihintay na si Romy sa dulong tulay. Dali, bulong niya. Tumalon sila sa bangka, itinulak ito palayo. Lalong lumakas ang tahol, umaalingaw sa buong latian na tila hinahabol sila hanggang sa mawala sila sa hamok. Sa gitna ng ilog, saka lang sila nangahas na huminga ng maluwag. Tiningnan ni Marco ang plastic bag sa kamay ni Vargas, nanginginig. May ebidensya na po tayo, Kapitan. Hindi na lang hinala. Matagal na tinitigan ni Vargas ang nagamit. Seryoso ang mukha. Prosimula pa lang ito. Kailangan nating makasiguro bago ibunyak ang lahat. Nagpatuloy sa pag-usat ang bangka, iniwan ang kubo na bumalik sa kadiliman. Sa gitna ng hamok, alam nilang nagbago na ang laro. Mula sa pagmamanman, naging isang tunay na pangangaso na ito. Kinaumagahan, mas mabigat ang pakiramdam sa silid pulungan ng himpilan. Sa mesa, nakalatak ang isang plastic bag na naglalaman ng isang lumang pitaka, isang basak na relo at isang ID card. Nakatutok ang lahat nga mata sa mga ito. Hindi lang sila mga bagay, kundi mga boses nga nawawala na sumisigaw nga hustisya. Tumayo si Vargas. Nahanap natin ang nga ito sa kamalik sa kubo. Ang ID ay nakapangalan kay Ginong Somchay, isang residente na nawala 3 buwan na ang nakalipas. Hindi maaring napunta lang iyan doon ng walang dahilan. Yumuko si Dante, bumuntong hininga. Ito ay matibay na ebidensya, ngunit circumstantial pa rin. Kailangan natin nga mas malinaw, fingerprints, DNA o isang bangkay. Kung wala ang nga ito, maaring ibasura ito nga piskal. Maari po nating ipadala ang nga ito sa crime lab sa chemcrime, dakdak ni Romy, para ikumpara sa data mula sa mga pamilya. Pero abutin ito nga panahon, habang tumitindi ang pressure, natila para patunayan ang kanyang sinabi. Isang pulis ang pumasok. Kapitan,
Nagtipon-tipon na naman ang residente sa Barangay Hall. Mas marami sila ngayon. May nagbato nga bato sa bahay nga kapitan. Hindi na kayang lokal na pulisya. Napapikit si Vargas. Alam niyang maaring sumabog ang sitwasyon anumang oras. Kung hindi natin sila bibigyan ng sagot, sila na ang kikilos. Samantala, sa kubo sa latian, kararating lang ang misteryosong lalaki mula sa palengke. Inilapak niya ang mabibigat na sako at naglakad patungo sa kamalik. Inabot niya ang padlock at bigla siyang natigilan. Iba na ang posisyon nito. Kinapa niya ang pinto at pumasok. Naroon pa rin ang malaking makina. Ang sako ay nakatambak pa rin. Ngunit ang kahon sa ilalim ng mesa ay tila bahagyang gumalo. Yumuko siya, binuksan ang kahon at mabilis na binilang ang laman. Naroon pa rin ang pitaka, murang singsing, pirasong ng tela lahat ay tila kumpleto. Ngunit may nararamdaman siyang nagbago. Kumunot ang kanyang Umupo siya, tinatapik ang kanyang tuhod. Ang kanyang mata ay gumala sa paligid. Pagkatapos ay tumingin sa bintana, sa ilok na nababalot ng hamok. May pumasok dito, bulong niya, ngunit wala pa siyang patunay. Nang gabing iyon, matagal siyang nakaupo sa labas. Isang malaking itak ang nasa kanyang kandungan. Ang kanyang mata ay hindi mapakali. Punong pagdududa, tulad ang isang mabangis na hayop na nakaamoy nga dayuhan sa kanyang teritoryo. Sa istasyon, lalong tumindi ang pressure dahil sa mga mula sa itaas. Arturo, malamig na sabi ang hepe, nabasa ko ang ulat mo. Nakahanap kayong gamit ng biktima, pero kung walang bangkay o testigo, hindi sapat iyan sa batas. Huwag kang padalos-dalos. Naintindihan ko po, sir. Pero hindi na makapahintay ang nga residente. Bawat araw ay may panganib ng bagong biktima. Kung gayon, humanap kang matibay na ebidensya, mabilis. Kung hindi mo magagawa, kukunin na nga regional command ang kaso. Napatay ang tawag, naiwan ang katahimikan. Isang babala iyon, sabi ni Dante. Paubos na ang oras natin. Tumango si Vargas at bumaling kay Marco. Ano ang ulating surveillance kagabi? Mas hindi na po siya mapakali, kapitan, sagot ni Marco. Ilang oras siyang nakaupo sa labas, may hawak na itak. Hindi natutulog. Tila alam niyang may nakmamanman. Natahimik ang lahat. Naintindihan nilang nagsisimula ng mahinala ang lalaki. Kung makukumpirma niya ito, maaring masira ang kanilang plano. Gabi na nang dumating ang isang nakakagulat na balita. Isang binata mula sa kabilang baryo ang nawawala mula pa umaga. Nakpaalam siyang mangingisda, ngunit hanggang gabi ay hindi pa bumabalik. Nakpanik ang pamilya at nakreport. Mabilis na kumalat ang balita. Dumaksa ang residente sa Barangay Hall, sumisigaw, inaakusahan ang pulisyang kabagalan, sinirang ng ilang binata ang bakot ng bahay ng kapitan. Sinubukan ang lokal na pulisya na pigilan sila, ngunit halos magkaroon na ang gulo. Tumawag ang kapitan sa istasyon, nanginginig ang boses. Kapitan, hindi ko na sila kontrolado. Kung walang mangyayari ngayong gabi, siguradong pupunta na sila sa latian. Narinig ni Vargas ang balita na may seryosong muka. Tumayo siya sa harap ng whiteboard, tinitingnan ang pula at asul na pin. Kung hahayaan natin ito, makakagulo. Mayroon na tayong paunang ebidensya. Pero para isara ang kaso, kailangan natin ng isang bagay na hindi matatanggihan. Ibig sabihin, bulong ni Dante, kailangan nating malaman kung ano talaga ang itinatagong latian na iyon. Kung mayroon mang nasa ilalim ng palaisdaan, sabi ni Romy, kailangan natin ng malaking operasyon. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Tinapos ni Vargas ang pulong. Hindi pa tayo maaring kumilos ng hayagan, pero kailangan nating maging handa. Mula ngayong gabi, mas hihigpitan ang pagmamanman. Huwag siyang bigyan ng pagkakataong makatakas. Malapit na ang malaking operasyon. Nakuyom gamaw si Marco, nag-aapoy ang kanyang mga mata. Alam niyang mas malaking bagyo ang paparating. Nang gabing iyon, mula sa malayo, nakita ang surveillance team ang misteryosong lalaki na naglalakad sa paligid ng palaisdaan na may dalang sulo. Nakasukbit pa rin ang itak sa kanyang baywang. Humihinto siya, tumitingin sa madilim na ilok na tila kinakausap ang sarili o isang anino na siya lang ang nakakakita. Para sa team, ang larawang iyon ay isang senyales ng panganib. Ang lalaki ay hindi pa umaatake, ngunit ang kanyang instinct ay gising na.
Ang linya sa pagitan ng mga ngaso at hinahabol ay lalong numinipis. Ikalawang linggo ng Mayo 2023, ang kalangitan sa Pampanga ay binalot ng kulay abong ulap na tila nagpapabigat sa bawat hakbang ng investigasyon. Ang silid pulungan ay naging isang command center. Puno ang mesang matala, nakadikit sa dingding ang isang malaking mapa na may mapin. At ang maseryosong mukha ay nakatuon kay Vargas na nagpapaliwanag ng plano. Hindi na raw maaring ipagpaliban ang isang bukas na operasyon. Malapit nang hindi makontrol ang mga residente, pinipilit na sila ang mga nakatataas at mayroon na silang paunang ebidensya. Nakbabala si Dante na kailangan ng opisyal na utos para sa ganitong operasyon at hindi pa ito pinapayagan ng hepe. Maikling sumagot si Vargas na handa na ang ulat at siya na mismo ang kakausap sa hepe. Ang kailangan nila ngayon ay isang detalyadong plano. Itinuro ni Romy na mahirap palibutan ang kubo dahil ang harap nito ay ilog, ang likod ay latian at ang gilid ay punong talahib. Kung tatakas ang lalaki gamit ang bangka, maaring makawala ito. Kaya't kailangang hatiin ang team sa dalawa. Isang grupo sa ilog gamit ang tahimik na bangka at isang grupo na dahan-dahang gagapang sa lupa mula sa silangan. Idinakdak ni Marco na maaring masira ang plano dahil samga-aso. Kaya kailangang mahanda ang tranquilizer. Sumang-ayon si Vargas, idiniin na gagamitin lang ang baril kung talagang kinakailangan. Samantala, sa kubo, lalong hindi mapakali ang misteryosong lalaki. Matapos mahinala na may pumasok sa kanyang kamalig, paulit-ulit niyang sinusuri ang mga kandado, binibilang ang maliliit na bagay na kanyang iniingatan at nakatulala sa labas. Nagsimula siyang maglagay ang mga simpleng patibong, isang lubid na nakatali sa maliliit na kampanilya, basak na bote na ikinalat sa daan at matutulis na kawayan na itinago sa mga talahib. Hindi siya nagsasalita ng malakas, bumubulong lang na tila sinasabi sa sarili na sinumang susubok pumasok ay hindi makakaligtas. Ang kanyang muka ay hindi nakalmado, kundi parang isang taong nag-abang ng panganib mula sa likod ng hamok. Kinagabihan, iniulat nga, surveillance team na nakakita sila ang ilaw ang sulo na gumagalaw sa paligid nga, kubo at narinig ang tunog nga mga kampanilya. Sa pamamagitan ng scope, nakita ni Marco ang lalaki na may ikinakalat sa lupa bago umupo at mahasa ang kanyang itak. Ang ulat na iyon ay lalong nagpakumbinsi kay Vargas na handa na ang kanilang kalaban. Alam niyang paubos na ang oras. Kung lalong maghihinala ang lalaki, maari niyang sirain ang ebidensya o iwanan ang kubo. Idiniin ni Dante na mas mapanganib ang sitwasyon dahil hindi nila alam kung anong mga patibong ang inihanda. Kinabukasan, hinarap ni Vargas ang hepe dala ang kumpletong ulat. Matagal itong binasang hepe at seryoso siyang tiningnan. Binalaan siya na lahat ng responsibilidad ay mapupunta sa kanya kung mabigo ang operasyon. Ngunit sa huli, binigyan siya nitong isang linggo sa kondisyon na mahuli nila ang target ng buhay o makakaroon silang hindi matatanggihang ebidensya. Tinanggap ni Vargas ang utos. Samantala, sa Barangay Hall, lalong uminit ang sitwasyon. Ang residente ay hindi na lang sumisigaw. May dala na silang itak, pamalo at matutulis na kawayan. Sinubukan ang ilang binata na piliting makalusot sa mga pulis. Nagkaroon ang maliliit na sagupaan. Namutla ang mukha ang kapitan ng barangay, halos mayak sa takot na magkaroon ang duguan. Ang balitang ito ay lalong nagpagalit kay Marco. Kung magpapabagal pa tayo, sabi niya, hindi lang biktima mula sa latihan ang makakaroon, kundi duguan sa pagitan ng mga residente. Pinakalma siya ni Vargas. Sinabing kailangan nilang maging mahinahon dahil isang pagkakamali lang at masasayang ang lahat. Nang gabing iyon, naksanay ang team sa isang abandonadong bodega. Inensayo nila kung paano hahatiin ang grupo, magbibigay ang senyales at haharapin ang aso gamit ang tranquilizer. Si Dante, na karaniwang maingat, ay malakas na nagsalita. Idiniin na ang kanilang kalaban ay hindi ordinaryo, kundi isang taong may insting nga hayop at kabisado ang kanyang teritoryo. Sa kubo, nakaupo ang misteryosong lalaki sa harap ng pinto, hawak ang kanyang itak. Ang kanyang na mata ay tumitingin sa dilim. Ang kanyang matainga ay nakikinig sa bawat tunog. Paminsan-minsan, lilingon siya na tila may nararamdamang anino. Ngumiti siya ng bahagya, hindi isang itinggong kapayapaan, kundi ng isang taong sinusubukang takpan ang takot sa pamamagitan ng pagpapanggap na matapang mula sa kabilang pampang.
Ang surveillance team na nakakita nito ay nakulat sa isang mahinang boses. Mukhang handa na ang target na hihintay. Nang marinig iyon, tumayo si Vargas sa bintana ng istasyon, nakatingin sa kadiliman. Alam niyang malapit na ang oras ng pagtutuos at isang pagkakamali ay maaring maging dahilan para sila, ang mga ngaso, ang maging biktima. Kalagitnaan ang Mayo 2023, ang gabi sa tabi ang Ilog Pampanga ay binalot ang makapal na hamok na tila itinatago ang lahat ng tunok. Dahan-dahang umusad ang isang tahimik na bangka laban sa Agos. Sina Vargas, Marco at ilang iba pang opisyal ay patungo sa kubo. Samantala, pinangunahan ni Dante ang isang ground team na dahan-dahang gumagapang sa mga talahib mula sa silangan. Bago umalis, ibinigay ni Vargas ang huling utos. Ngayong gabi papatunayan natin ang lahat. Tandaan, huwag hayaang mawala sa kontrol. Kailangang mahuli ang target ng buhay. Kung may ebidensya, kunin agad. At huwag ipaalam sa mga residente bago matapos ang misyon. Sa Barangay Hall, dos-dosan ng residente ang nag-abang pa rin, may mga dalang sulo. Pinipigilan sila ng mga lokal na pulis. Alam ni Vargas na kailangang maging mabilis at malinis ang operasyon. Isang putok lang ng baril at maaring sumugot ang mga residente at makakagulo ang lahat. Nang malapit na ang bangka, ginamit ni Marco ang isang tranquilizer gun. 3 aso ang tumatakbo sa paligid, naamoy ang kanilang pagdating. Nang malapit na ang isa, pinaputok ni Marco ang baril. Bumagsak ang aso ng walang ingay. Sinundan ang 2 pa hanggang sa tumahimik ang lugar. Samantala, nakarating na ang ground team ni Dante sa likuran. Nakita nila ang patibong isang lubid na may kampanilya at basak na bote at maingat itong nilampasan. Sa loob ang kubo, tila hindi mapakali ang misteryosong lalaki. Nakaupo siya, hawak ang kanyang itak, sumusulyap sa bintana. Naramdaman niyang may kakaiba ngayong gabi. Nagbigay ang senyales si Vargas. Sabay-sabay na sinira ang pinto. Nagulat ang lalaki, ngunit mabilis ang kanyang reaksyon. Itinaas niya ang itak. Halos tamaan ang isang opisyal. Sumugod si Marco, itinulak ang isang mesa. Nagsimula ang isang malapitang laban. Malakas ang lalaki, ngunit mas marami sila. Matapos ang ilang minuto ang sigawan at kalabugan, pumaksak siya matapos tamaan ang dulo ang baril. Mabilis siyang pinosasan. Ngunit simula pa lang iyon. Kontrolin ang kamalig, hanapin ang ebidensya, utos ni Vargas. Pumasok ang tim sa kamalig. Sumalubong sa kanila ang masangsang na amoy. Naroon ang malaking makina, ang sahig ay punong ng tuyong mansa. Sa isang sulok may mga kahon. Binuksan itong ng isang opisyal at natahimik. Sa loob may mga pitaka, relo, kwintas at iba pang ID, lahat ay pag-ariin nga nawawala. Ito ang gamit nga biktima. Bulong ni Romy, nanginginig. Nandito lahat. Sa labas, ang nakaposas na lalaki ay mahinang tumawa. Akala nyo makukuha nyo lahat. Walang kayong alam. Ang latihan na ito ay hindi lang bahay ko, lalamunin din kayo nito. Hindi siya pinansin ni Vargas. Habang nahanap ang team, lumapit si Marco sa isang drum na bakal. Sinilip niya ang loop gamit ang flashlight. Nakita niya ang isang malabong likido at maliliit na piraso ng kung ano. Nasuklam siya, ngunit mabilis niyang isinara ito. Kapitan, kailangang ipadala ang drum na ito sa crime lab. Muling tumunog ang radio, si Dante. Kapitan, papreting na ang residente. May mga sulo sila. Kailangan na neting umalis. Mabilis na nag-isip si Vargas. Lahat ng ebidensya, ilagay sa sako. Ang target, dalin sa bangka. Atras na tayo, ngayon na. Naging magulo ang lahat. Mula sa malayo, papalakas ng papalakas ang sigaw ng residente. Ang ilaw ng kanilang gasulo ay tumagos sa hamok. Kung makikita nila ang laman ng kamalik, tiyak na makakaroon ang riot. Mabilis nilang hinila ang lalaki. Isinilit ang ebidensya. Nang makaalis na ang kanilang bangka, halos nasa pampang na ang latihan ang tao. Ang sigaw ng mga residente ay humalo sa tahol ng mga aso. Dinala niyo ako, tumawa ng malamig ang lalaki, pero itinatago pa rin ng latihan na ito ang lihim nito. Tumingin si Vargas sa ilok, matigas ang muka. Alam niyang ang lihim na iyon ay maaring mas nakakatakot pa sa kanilang nakita. Ilang araw matapos ang operasyon, hindi na isang misteryosong lugar ang Ilog Pampanga. Pinalibutan ang pulisya ang dilaw na tape ang lugar. Ang malaking makina ay dinala bilang ebidensya.
at ang nagamit ng mga biktima ay inayos sa crime lab. Mula sa investigasyon, nabunyag ang nakapangingilabot na katotohanan. Ang ilang biktima ay hindi lang pinatay, kundi ang kanilang nga katawan ay dinurog ng makina at itinapon sa palaisdaan sa latian. Nakahanap maliliit na piraso ang buto sa putik, isang hindi matatanggihang patunay ang trahedyang nangyari dun. Ang residente na detinggalit ay nalaman sa wakas ang katotohanan. Umalingaw-ngaw ang iyakan sa barangay hall. Binanggit ang pangalan ng mga biktima isa-isa. Ang kanilang nga pamilya ay nagyakapan, ang ilan ay hinimatay. Ang kapitan ng barangay sa nanginginig na boses ay humingi ng tawad. Pinabayaan nating lahat sila, sabi niya. Minamalit natin ang nga nawawala dahil lang sila ay lasenggo, biyuda o nag-iisa. Ngunit sila ay tao pa rin. Bahagi natin. Sa interogasyon, tahimik na nakaupo ang lalaki. Wala na ang kanyang tawa. Paminsan-minsan may binubulong siyang hindi maintindihan. Pinili mo ang mahihina, sabi ni Vargas, dahil alam mong walang mag-aalala. Ngunit sa huli, lumabas din ang katotohanan. Ang latian na inakala mong magtatago sa lahat ay naging pangunahing testigo. Hindi sumagot ang lalaki. Yumuko lang. Nahaharap siya sa maraming kaso, mula sa murder hanggang sa pagwasak ng ebidensya at posibleng habang buhay na pagkakakulong o kamatayan. Ngunit sa labas ng korte, nag-iwan ang kasong ito ang malalim na sugat sa lipunan. Natanto ang nga residente na naging bulak sila. Ang tinitingnan nilang basura ang lipunan ay ang pinaka-vulnerableng meging biktima. Kung sa simula pa lang, sabi ni Dante sa isang pulong sa komunidad, mas nakmalasakit tayo sa isa't isa, marahil hindi naging ganito kalaki ang trahedyang ito. Huwag nating malitin ang sinuman dahil lang sa kanilang kahinaan. Si Marco, na nakasaksi sa lahat, ay nakbago. Dati akala ko ang pagiging pulis ay tungkol lang sa batas, sabi niya kay Vargas. Ngayon alam ko na tungkol din ito sa puso sa pagprotekta sa mahina para hindi sila lamunin ang dilim. Tinapik siya ni Vargas. Iyan ang pinakamalaking aral. Ang batas ay hindi para sa malalakas lang, kundi para sa mga walang ibang matatakbuhan. Ang latian sa tabi ng Ilog Pampanga ay tahimik na ngayon. Giniba ang kubo. Nagtanim ang residente ang puno. Umasang paghihilumin nga kalikasan ang sugat. Sa tuwing dumaraan sila, nagdarasal sila para sa nga kaluluwa nga biktima. Ang kasong ito ay naging isang madilim na kwento na hindi malilimutan. Isang paalala na ang krimen ay maaring magtago sa likod ng kapayapaan at minsan, ito ay isinilang mula sa pag-isa at isang madilim na isipan. Ngunit ito rin ay isang mahalagang aral. Ang isang komunidad ay magiging ligtas lamang kung ang lahat, gaano man kaliit, ay binibigyan ng respeto at proteksyon. Sa huli isinulat ni Vargas sa kanyang ulat, ang trahedyang ito ay isang babala. Huwag hayaang may sinumang mabuhay sa laylayan ng lipunan na walang proteksyon dahil sa likod ng iting pagpapabaya, maaring may isang mangangaso na handang sumila. At kapag nangyari iyon, huli na ang lahat. Nagtapos ang kuwento, ngunit nananatili ang mensahe nito. Ang katotohanan ay maaring magtagal bago lumabas, ngunit hindi ito maaring ibaon magpakailanman. Ang madilim na latian, sa wakas, ay naibunyak ang kanyang tinik. At mula sa kadiliman, isinilang ang isang maliit na liwanag ang kamalayan, na ang bawat buhay, gaano man kahina, ay may halaga.